Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako, na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, unang-una po dito ang nangyari na reaksyon natin, no? Ay itong ni-reveal po ni Vice President Inday Sara Duterte, itong si Bongbong Marcos nung time na si VP Sara ay nasa gabinete pa ni BBM. At merong napapansin po si VP Sara na medyo parang ayaw na niyang maging miyembro ng gabinete kasi napansin niya ang style ni Bongbong Marcos na parang walang direksyon po ang kanyang liderato. Ito pa yung nakakasakit. Napansin ni VP Sara na para bang nung nakuha na ni Bongbong Marcos ang kanyang gusto na maging presidente ng Pilipinas, parang wala lang kay BBM, parang wala nang gana. Nakuha na kasi ni BBM ang kanyang gusto na maging presidente, parang tamad na sa trabaho. Hindi na siya ganun ka-accurate o ganun kasipag magtrabaho, kundi parang galante na siya na presidente na siya ng Pilipinas. Pero when it comes sa trabaho, parang walang direksyon po. Ito po ang matinding revelasyon niya ni VP Sara. Okay? So yan po ang ire-reaction natin. Ipapakita ko yung video kung saan ipinaliwanag po ni VP Sara ang kanyang nararamdaman. Itong pinag-usapan natin, 2022. Noong nanalo na silang dalawa, si VP Sara at itong si BBM. The time na nanalo sila, ginawang gabinete itong si VP Sara ni BBM. At ito po lahat isa ito sa mga highlights kahapon sa interview ni VP Sara na ni-reveal niya lahat ang mga kabalastugan, pati itong House of Representatives na nangingialam sa budget ng Department of Education. Okay? Na akala ni VP Sara na sisitahin ni BBM itong mga congressman, pero hindi ginawa ni BBM. So ibig bang sabihin walang pakialam si Bongbong Marcos sa malawakang pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa House of Representatives? Ganun ba? O kasi nagtataka si VP Sara, bakit nangingialam kayo dito sa budget ng Department of Education? Tapos ikaw naman, presidente ka, alam mong mali ang ginawa ng House of Representatives, wala kang ginawa. Di ba? So anong tawag mo dun? So kasabwat siya sa kanyang pinsan. Kaya nga hindi nga hindi nagkakamali itong si VP Sara nung sinabi niya sa ating lahat na 2 tao lang ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi yan si Zaldico at yang si Martin Romualdez. Nung una, walang naniniwala kay VP Sara dyan. Nang pumutok na yung flood control scandal na yan, na pagnanakaw na yan, lahat nagsasabi, tama pala si VP Sara. Di ba? So, wala kayong lusot dito kay VP Sara. Ibubulgar talaga niya lahat. Ito, panoorin natin. naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako. At tapos na yung mission ko sa buhay. Nagmi-meeting kami, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure. Ito, in-example dito sa interview na ito yung part na in-example niya ang karakas nitong si BBM, kung paano siya kawalang direksyon sa kanyang trabaho. Sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung Kasi big ticket projects yun public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, merong mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, Isa pa yun na ikinalulungkot ni VP Sara. Kasi po, ang kanilang parang I'm talking here about 2022 election ang atake ni BBM at that time is continuity. Diba? Yun ang lagi nilang sinasabi sa campaign na kapag iboto nyo kami ni BBM at ni VP Sara, lahat ng nasimula ni former President Duterte ay ipagpatuloy po namin. Yan po ang kanilang pautot at that time.
So tayo naman, naniniwala tayo kasi syempre anak yan ng ng former President Duterte, si Vice VP Sara. Tapos tandem niya si BBM. So naniniwala tayo. Kasi alam naman natin na si Senator Aimee pumunta doon sa Davao para i-convince si VP Sara na maging running mate. So may pinag-usapan. So binoto natin si BBM na buong akala natin merong continuity. Pati pala si VP Sara binudol. Siyempre, nang nabudol na si VP Sara, lahat tayo na bumoto kay BBM na bumoto tayo dahil kay VP Sara, nabudol tayong lahat. Kasi kung nabudol na si VP Sara, that means lahat ng supporters ni VP Sara, budol rin lahat. Ganon yung nangyari. So, yan ang isa sa frustrations ni VP Sara bilang isang gabinete ni BBM. Okay? Hindi nila ipinagpatuloy yung mga big ticket projects na dapat ipagpatuloy yon. Ang tanong ko sa iyo, BBM, wala kang nararamdaman para sa mga Pilipino? Pinabaliwala mo lang. Alam mo ba gaano kaimportante na ipagpatuloy ang mga big ticket projects na yan? Yung mga national highways natin, yung mga farm to market roads, ang dami nating kulang sa Pilipinas. Kaya mabagal ang takbo ng ekonomiya natin dahil dyan. Pero wala kang ginawa. Pakyut ka lang, concert lang ang nalalaman mo dyan. Kasama mong bangag mong asawa. So ito pa. Gawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Correct. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Grabe. Yun yung napansin ko. Diba nakakagalit talaga si BBM? Para bang nakuha ng kanyang gusto, wala na. Tayong taong bayan, binabaliwala na tayo. Sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakagano ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho lang yung... Sino ba namang makipagbarkada sa kanila? Mga kumakain ng pulburon. Si VP Sara ayaw niya ng pulburon eh. Diba? Ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Yan nga eh. Bilib ako kay VP Sara dyan eh. Kasi nung binigay na sa kanya yung Department of Education, tinututukan lang niya yung trabaho niya. Hindi na siya nangingialam sa trabaho ni BBM. Diba? So, noong time ng kampanya nila ni BBM, kung ano man yung mga pinag-usapan nilang dalawa na kung manalo na tayo, kung ako na yung vice presidente, kung ikaw na yung presidente, ito yung gagawin natin, bla 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 bla, bilang respeto sa tinulungan kita, di ba? Pero biglang nawala yun. Kinalimutan na ni BBM ang lahat na itong babaeng ito yung tumulong sa kanya para manalo siya. Nakuha na niya ang kanyang gusto eh. So wala. Pati si VP Sara kinalimutan na. Imagine na to na, ito pa yung taong unang tumulong sa kanya para manalo siya, para makaupo siya ngayon dyan sa pagiging presidente niya, kinalimutan, binabaliwala. Ang tanong ko sa inyo, taong bayan, how much more tayo? Nawala tayo. Wala tayong natulong kay BBM. Wala tayo. How much more tayo, mga Pilipino? Binabaliwala nga ito. Na tumulong. Right in front of the face of Bongbong Marcos, tinulungan ni VP Sara. Pero binabaliwala lang. Ganyan po ka manggagamit yung bangag na yan. Now, ang tanong ko, kawawa tayong Pilipino? No? Kung nagawa niya yan kay Vice President Inday Sara Duterte, how much more tayong mga ultimong Pilipino? Ewan ko na lang kung heartily ang kanyang serbisyo niya sa bansang ito. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi unity team kaming tumakbo eh. So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang, sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno.
dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong Kukulang. mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Correct. Kasi nagsabi ka sa mga tao, piliin niyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Kasi may platapurma ka eh. So, by the time na manalo ka, si BBM nanalo siya, alam mo na kung ano yung direction mo. Pero siya wala. Celebrate siya ng celebrate. Concert siya ng concert. Masaya siyang nanalo. Tayong taong bayan, wala na. Kinalimutan na tayo. Na tayo yung bumoto sa kanya para iupo siya paangat doon sa Malacanang. Wala na tayo. Napag-iwanan na tayong lahat. Kapangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya, in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila, kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Ito pa yun ha. Ito yung frustration ni VP Sara dyan. Bakit ba, BBM? Hindi mo man lang sinita itong mga congressman na mga, hindi naman lahat ha. Some, especially yung mga kaalyado, yung mga buaya talaga sa pera Hindi mo sinita. Bakit ba? Nangingialam sila kay VP Sara. Nangingialam sila dyan sa budget ng Department of Education pero wala kang ginawa. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganun yan siya magsalita, di ba? Ay naku, bangag talaga si BBM. Another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage. So halata ha, itong si Bongbong Marcos, kasabwat siya sa planong pabagsakin itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Inanalyze ko yan Kasi ang gusto po ni BBM na magkaroon ng maraming classrooms. Di syempre, si VP Sara sang-ayon doon. Sino ba namang hindi sasang-ayon doon na magkaroon ng, di ba, libong-libong classroom nga sana di ba? Nakalimutan ko lang kung magkano yung target nila. Ngayon, alam mong nangingialam itong House of Representatives sa budget mo. So meaning to say, yung gusto mong maraming classroom, maaapektuhan yan. Kasi pinakailaman dito sa mga buhaya na ito Pero bakit hindi niya ginawa itong si BBM? Para bang magmukhang si VP Sara ang may kasalanan? Kasi siya yung nakaupo bilang Department of Education Secretary. Kung failure ang Department of Education, edi si VP Sara ang pagbibintangan. So wala kang ginawa. Doon pa lamang, trinahidor mo si VP Sara. Hindi mo man lang tinulungan si VP Sara dito sa mga buwaya ng mga kongresista na ito. Dahil inuna mo yung pinsan mong butanding inuna niya yung pinsan niya, binawali. Di ba? Sinong hindi ma-frustrate niyan? Gusto mo ng maraming classrooms. Ngayon, nandito na yung budget. Pinakialaman ng mga kaalyado ng pinsan mo. Tapos, heto, si VP Sara, nagrereklamo. Nag-expect siya na kampihan mo dito sa mga buhaya na ito. Wala kang ginawa. Ano ba? Anong klaseng presidente ka? Ang bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Di ba? Mga highlights po ito Ito yung mga importanteng highlights na itatalakay natin. Na kung saan ay ine-emphasize po ni VP Sara dito na walang direksyon itong si BBM. Walang kadireks-direksyon. Now, sasabihin na naman yan ng mga loyalista, naninira si VP Sara. Okay, hamunin nyo ng nagsisinungaling si VP Sara sa kanyang mga pinagsasabi. Sige.
May ebidensya yan. Hindi yan basta-basta magpalabas ng mga ganong salita kung walang ebidensya. At kitang-kita naman natin yan. Tatanungin natin yun yung secretary natin ngayon sa Department of Education. Sino ba yun? Yung Department of Education Secretary, kalimutan ko. Tanungin natin. Alam rin niya. Kasi yun, wala man yung DepEd Secretary ngayon, wala. Kontrolado yan ng bangag eh. Sunod-sunuran lang yan. Pero ito si VP Sara, hindi mo yan makokontrol, kaya bumitaw yan sa gabinete mo. Diba? At isa pa dito, at dahil doon nung bumitaw na si VP Sara sa gabinete, yun, alam na niya kung ano ang magiging mangyari. Sisimula na siyang i-dismantle by impeachment. 'Di ba? Magrereklamo na 'yan. Magsisimula 'yan sa House of Representatives eh. Kung maalala po ninyo, ang kauna-unahang kongresista na humalik sa puwet ni BBM. Walang iba kundi si Stella Kimbo. 'Di ba? Maalala nyo 'yun, yung padrama-drama effect pa niya? Kasi booking sila ni VP Sara eh. So, siguro may instruction na galing sa butanding na tambaluslos. It's time for us na siraan na natin itong babaeng ito. Kasi delikado. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman